Okay, i-define ko muna ano bang diabetes. Siyempre, ito ang alam natin, allergic ka sa asukal. Dito naman, ating sinasabing lifestyle disease dahil sa mga kinakain natin. At ito ay also metabolic disease. Ang ibig sabihin ng metabolic disease, dahil sa pagkain na ito, nagiging interrelated ang mga sakit. So, let's say, may fatty liver ka, mataas ang cholesterol mo, mataas ang triglyceride mo, mataas ang iyong blood pressure, mataas din ang iyong blood sugar. So, interrelated siya, metabolic disease. So, ang isang pasyenteng may diabetes, usually, malalaman mo na diabetic ba siya. Yung pag lumakad dyan, kikiang-kiang, ang paa namamaga, nangingitim, malaki ang tiyan. So, yan ang makikita natin usually, no? Kung papansinin natin ang mga taong naglalakad, makikita mo by their look, diabetic yan. Ang diabetes ay master of all diseases. Hindi ka mamamatay sa sakit na diabetes, pero ikaw ay mamamatay sa komplikasyon na meron ito. Halimbawa, may stroke ka, so alagain ka na magkakaroon ka ng heart attack o kaya putol ang paa mo dahil necrotic na at bulag ang mga mata mo dahil sinisira ng mataas na blood sugar ang retina mo. At the same time, yung iyong kidney ay sisirain ng mataas na sugar na to at sa iniinom mo mga gamot. Paano natin malalaman na may simptomas ka na ng diabetes? Kasi ang isang pasyente ay laging hindi nagpapatingin kung walang nararamdaman na grabe na pala. So sa umpisa pa lang, kung hindi ka nagpapacheck up, malalaman mo rin kasi may kakaiba kang nararamdaman. Ihi ka ng ihi dahil ito ay kailangan mo i-flush ang sugar sa kidney mo, no? Kaya ihi ka ng ihi. So polydipsia or tinatawag na uhaw ka naman ng uhaw dahil nga inilabas na pinas lahat, ihi ka ng ihi. So nauuhaw ka ngayon. Madalas ka ngayon magutom kasi sa pag-ihi mo kasama nito ang mga nutrients mo, napa-flush din kaya lagi kang gutom. So kung kayo ihi ng ihi, uhaw ka ng uhaw, gutom ka ng gutom, mayat-maya nagugutom ka, hindi ka nabubusog, ayan ay mga simptomas na ikaw ay diabetic. Of course, may mga tingling sensation or numbness ng kamay natin at sa mga paa. Yung skin dryness, kaya naku, buong katawan, nangangati kaya hindi ka makatulog sa gabi. So may blurry vision, talagang parang something, parang may puting hindi mo makita. Ito pa, prone ka sa infection at may sugat kang hindi nahihilom. Hindi siya nahihilom dahil nga sa takas ng sugar, nasisira ang mga nerve na damage. So poor ang circulation, kaya hindi nahihilom ang sugat. Especially, ito ang warning ko lang sa inyong lahat, kapag diabetic ka, iwasan mo magkaroon ka ng piksa sapagkat ito ang magiging mitya ng iyong buhay dahil madali kumalat ang infection sa buong katawan, magiging sepsis ito na siya magiging dahilan ng iyong kamatayan. So, yan ang mga signs and symptoms ng diabetes na tayo ay kailangan maging aware. Okay. So Ate Mirna, ito madalas mong natuturo pero paki-explain ulit sa ating mga kasama ngayong hapon na ito. Ano po yung role ng diet sa sakit na diabetes? Okay, ang plant-based diet ay the most powerful drugs para sa diabetes. Ang usual na iniinom ng pasyente may diabetes ay metformin. Subalit, ang side effect nito ay habang hinahabol mo naman ang numero ng iyong blood sugar, dinadagdagan mo rin ang gamot mo para makontra mo ang mga side effects na dulot nito. At ang metformin ay sisira sa iyong kidney. Napakaganda ng role yun ng plant-based diet. Ito ay may healing power. So, ang key factor para ma-regulate ang blood sugar mo ay ang diet. Disiplina ang solusyon sa diabetic patient. Sapagkat ito ang magre-regulate ng metabolism at cellular function para ma-repair ang leptin signal natin na nasira. Okay. Ngayon, Ate Mirna, i-share mo na sa amin ang listahan. Ano-ano po ba yung natural remedies for diabetes? Okay, ang top of the line natin, a-avoid natin ang tinatawag na, siyempre, matatamis, sugary foods, fried foods, processed meat, salty foods. Ito ang culprit ng diabetes sa ating pagkain. Kung pwede, hindi na natin sila kakainin. So, 3 worst foods na talagang huwag nating titignan, donut,
french fries, soda, isa-isa mo nang tanggalin yan. Sugar is may most devastating effect na nag-interfere sa ating leptin connection. So, isipin natin na sa mga nabibili natin na mga inumin sa mga mall yan ay may high fructose corn syrup na isang patak lang, ang tamis-tamis na, pero not knowing na ito ay concentrated sugar, chip, na mag-spike ng iyong blood sugar. Kaya tinatawag itong dietary poison. So, yan ang ating iiwasan. So, ngayon, ano ang gagawin natin kung iiwasan natin yung 3 worst foods at magsiswitch tayo sa whole food, plant-based diet. Tandaan natin, pag ikaw'y diabetic, avoid mo ang mga prutas na matataas ang high glycemic index tulad ng watermelon, mangga, banana, at mga starchy vegetables tulad ng kasaba, gabi, yan. So, dito naman, para nasa safe side ka, whole food, plant-based diet. Green leafy vegetables, legumes, nandiyan yung peanut, beans, peas, lentils, seeds, ang whole grains, brown rice, quinoa, barley, rolled oats. Sa vegetables, all types of vegetables. Wag lang yung starchy vegetables kasi two sides of the coin dito. Yung starchy vegetable ay nakakapagtaas din daw ng blood sugar. Ito naman, herbs for diabetes, natural remedies. Ampalaya, ashitabak, banaba, dahon ng bayabas, cucumber, dahon ng duhat, dahon ng mangga, insulin plant, ang okra, kakat mo into 3, lalagay mo sa isang basong tubig, overnight, kinabukasan yung slimy ng okra ay iyong iinumin. Kung kaya mong nguyain yung okra, kainin mo na rin. At malunggay. Anong ginagawa sa malunggay? Ginagawang malunggay shot. Of course, serpentina, yan. Ito ang mga herbs for diabetes. Okay, eto. Moving on, mga supplements, Ate Mirna, meron din palang mga recommended. Yes, chromium picolinate, top of the line, magnesium, zinc. May kasabihan na itong mga supplement na to ay nakakatulong din kasi ang sabi nila, kaya daw nagkakaroon ng diabetes, una-una meron kang lack of magnesium and zinc sa katawan. So pagka sinuplayan mo ito ng mga supplements na to, nagkakaroon ng regularization. So trial and error ang gamutan sa diabetes ng alternative na pamamaraan. Sa mga na-mention kong kadami-daming mga herbs, i-try mo ano ang effective sa'yo. Magpalit-palit ka anyway, wala namang bayad. So ito na mga spices, top of the line natin na kailangang i-embrace mo. Kung kapait-pait naman ng mga herbs na na-mention ko kanina, ito naman ay kaanghang-anghang naman ng siling labuyo. Subalit ang siling labuyo ay kailangan matutunan mong kainin dahil mapreprevent ang cardiovascular disease, magluluwag ang iyong puso, yung mga arteries mo, mag-signal sa brain mo na meron ng presence ng glucose sa iyong katawan. So ito yung siling labuyo, apple cider vinegar, cinnamon, garlic, and ginger. So, if you like, every meal, paghalu-haluin mo yan, pag samasamahin mo, gawin mo sausawan, inumin mo yung mga natira, malaking maitutulong yan sa regulation ng iyong blood sugar. So, ito naman, juicing therapy. Ipapademonstrate natin mamaya sa ating video paano gumawa ng 5 greens. So, for the meantime, it's either tomato juice, makakatulong para sa diabetes, ampalaya juice. Nako, ubod ng pait yan, pero very effective. So, of course, aming nire-recommend para ikaw ay magkaroon ng regulation of the leptin signal at ma-repair ay isang malinis na colon. Ano ba ang role yun ng isang malinis na colon? Ang malinis na colon ay absolute first step towards sa kagalingan naturally ng isang diabetic. Kung kumain ka ng mga processed meat, hindi ito na-digest, ito ay bumabara sa ating colon. Alam natin yan, lagi ko yan sinasabi. So, pag nilinis ang iyong colon through hydrocolonics, yung mga leptin signal nare-regulate, nare-repair. Kaya nare-recognize na niya ang presence ng insulin. Kaya matutulungan niyang maipasok na yun ang glucose sa iyong katawan. Kaya ang paglilinis ng colon ay tinatawag na absolute first step para bubaba ang ating blood sugar. Of course, exercise. Ang exercise daw, according sa aking research, ay 10 minutes lang na exercise ay equivalent sa 4 units of insulin. So malaking tulong yan maging natural way na mapababa natin yung blood sugar. Dahil kapag hindi ka nag-exercise, 30 minutes ka lagi nakaupo, sedentary activity, ang katawan mo ay nagde-deposit ng sugar sa iyong katawan. Kaya, pag kayo nakaupo, maya tumayo-tayo ka, galaw-galaw ka, para hindi maipon ang sugar sa katawan. Stress management, pagka may problema ka,
tataas, mag-i-spike din ang blood sugar. May connection pala siya. Kaya you have to learn how to manage your stress. At of course, may tinatawag tayong fasting, natural way of lowering your blood sugar. Ito daw ay nare-recharge niya ang kidney, nare-recharge niya ang liver, nare-recharge niya yung leptin signal para ma-repair. Ito pala ay very important natural way para bumaba ang iyong blood sugar. Ito pa, last but not the least, drink 8 to 10 glasses of water. Bakit? So, ang isang diabetic, pagka mataas ang blood sugar sa katawan mo, pag uminom ka ng maraming tubig, na ilalabas niya ito. Madadilute. So, may ilalabas mo yung excess sugar sa katawan mo para hindi na magpataas o magpa-spike ng iyong blood sugar sa katawan. So, uminom ka ng maraming tubig. Okay, so Ate Mirna, malaking question. Kung i-observe nila itong mga tinuro mo, itong mga dinidiscuss po ninyo, tapos magpapacolonics pa, pwede po bang ma-reverse? Lalong-lalo na kung medyo matagal-tagal na akong diabetic. Okay. Yes, ang kasagutan dyan ay yes na yes. Kaya lang, ang problema sa isang diabetic patient, maraming mistakes ang ginagawa natin. Pagka alam natin mataas ang ating blood sugar, akala natin asukal lang ang hindi kakainin, yung matatamis, ice cream, cakes, akala natin yun. Pero there are more to it na mga common mistakes ng isang diabetic patient. Hindi ka dapat kumain ng carbohydrates tulad ng white rice, pizza, white bread. So dahil ang conversion or end product nito ay glucose, itong mga carbohydrates. At saka hindi naman ako kumakain ng matamis, pero marami ka namang prutas na kinakain. Ang prutas ay naku-convert sa fat sweets, kaya nga lumalaki ang tiyan mo, kaya nagtataas ang yung triglyceride dahil nagko-contribute na ito sa insulin resistance. Ang safe na prutas na kakainin mo dahil ito ay may low glycemic index ay papaya, bayabas, pipino, orange, mga citrus fruits. So, I would say, yes, diabetes is reversible. But what is needed? Kailangan you have to change your lifestyle, you have to have discipline in eating the right food. Disiplina ang kailangan. Samahan mo ng paglilinis ng colon at proper diet, diabetes is reversible. Okay. So Ate Mirna, panoorin muna natin tong video kung paano po gumawa ng 5 greens juice.